Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang kwento na naman ng pag-ibig, pagkakamali at matinding pagsisisi ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Minsan, sa buhay natin, may mga desisyon tayong inaakalang magdadala sa atin ng walang kapantay na kaligayahan. Ngunit sa likod pala nito ay isang malaking bagyo na gigiba sa lahat ng ating pinaghirapang itayo. Ang pag-ibig ba na nabuo sa maling paraan ay matatawag pa ring tunay na pag-ibig kung ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng mga puso sa paligid natin? Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Bianca. Nagsimula ang lahat sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa Baguio City, kung saan legal akong kasal kay Quentin, isang engineer. Tahimik ang aming pagsasama, ngunit unti-unting nawala ang tamis dahil sa kanyang subsob na trabaho sa mga proyekto. Naroroon din ang aking hipag na si Clarissa na palaging bumibisita sa aming bahay upang magdala ng mga putahe, kasama ang kanyang asawang si Rafael na tila laging seryoso sa buhay. Sa kabila ng marangyang buhay, may malalim na puwang sa aking puso na hindi kayang punan ng salapi o ng mamahaling gamit. Hanggang sa makilala ko ang isang bagong arkitekto na kinuha ng kumpanya ni Quentin. Si Samuel ang lalaking nagpabago sa takbo ng aking mundo sa isang sulyap lamang. Siya ay matikas, matalino, at may mga matang tila nakatitig sa aking kaluluwa sa tuwing kami ay nagkakausap sa mga salo-salo. Madalas siyang imbitahan ni Quentin sa aming tahanan para sa mga business dinner, kasama ang pinsan kong si Danica na noon ay bumibisita mula sa probinsya. Sa bawat pag-angat ng baso at palitan ng kwento, nararamdaman ko ang kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa ni Samuel. Isang mapanganib na atraksyon ang unti-unting nabubuo sa ilalim ng ilong ng aking pamilya na walang kaalam-alam. Isang gabi, habang abala si Quentin sa pakikipag-usap kay Tristan na isa ring kliyente, lumabas ako sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Sumunod si Samuel at doon ay nagsimula ang isang pag-uusap na naging mitya ng lahat. Inamin niya ang kanyang paghanga sa akin. Isang paghangang higit pa sa normal na pagkakaibigan ng magkakilala. Ang bawat salita niya ay parang musika sa aking pandinig na matagal nang nauuhaw sa pansin at pagpapahalaga. Alam kong mali. Alam kong may asawa ako, ngunit ang tibok ng puso ko sa mga sandaling iyon ay hindi ko na kayang pigilan pa. Nagpatuloy ang aming palihim na ugnayan sa pamamagitan ng mga text at chat na agad naming binubura pagkatapos basahin upang walang maiwang bakas. Nagkikita kami sa mga liblib na kafe sa labas ng lungsod, malayo sa mga mata ng mga kakilala at tsismosong kapitbahay. Doon ay malaya naming nailalabas ang aming mga damdamin, nagtatawanan na parang walang bukas at nangangarap ng mga bagay na imposibleng mangyari. Ang bawat sandali kasama si Samuel ay tila isang panaginip na ayaw ko nang magising pa. Kahit alam kong ang gising ay katumbas ng isang matinding bangungot. Isang weekend, nagpasya kaming maglakbay patungo sa dalampasigan ng Bolinao, Pangasinan, gamit ang dahilan na may dinaluhan akong seminar sa ibang bayan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at tunog ng mga alon, tuluyan naming isinuko ang aming mga sarili sa tawag ng laman. Ang bawat halik ni Samuel ay puno ng pagnanasa at pagmamahal na tila ba wala kaming bukas na kailangang harapin. Sa mga bisig niya, naramdaman ko ang ligaya na matagal kong hinahanap, isang ligayang binalot ng matinding kaba at lihim na takot sa aming ginagawa. Ang wild at mapusok na gabi na yon ang nagpatibay sa aming desisyon na ituloy ang relasyon anuman ang mangyari sa hinaharap. Sa aming pagbabalik sa Baguio, mas naging mapangahas kami sa aming mga pagkilos kahit sa loob mismo ng opisina ni Quentin.
Tuwing may pagkakataon, nagpapadala kami ng mga mensaheng may malalim na kahulugan na kami lamang dalawa ang nakakaunawa. Ang aking kaibigang si Elena ay nagpahiwatig na tila nagbago ang aking aura. Ngunit binaliwala ko ang kanyang mga puna dahil bulag na ako sa pag-ibig. Ang bawat araw ay naging isang laro ng tago at sulyap. Ngunit ang konsensya ko ay unti-unting kumakatok sa tuwing nakikita ko ang pagiging mabuting asawa ni Quentin sa akin. Ipinagluluto niya ako at inaalagaan sa kabila ng kanyang kapag-uran mula sa trabaho, habang ako naman ay may ibang lalaking iniisip. Madalas akong maupo sa sala habang nanonood kami, ngunit ang isip ko ay lumilipad sa mga yakap at halik ni Samuel. Ang bigat ng kasalanan ay nagsimulang maging anino na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Ngunit ang tamis ng bawal na pag-ibig ang mas nanaig sa aking marupok na puso. Dumating ang araw na nagpasya si Samuel na mag-arkila ng isang maliit na apartment sa lungsod para doon kami magkita ng mas madalas. Doon, naging mas malalim ang aming pag-iibigan. Binuo namin ang isang mundong kami lang ang nakakaalam at walang ibang pwedeng manghimasok. Sa bawat sulok ng silid na yon, may mga alaala ng aming mga tawa, luha at pangako ng walang hanggang pagmamahalan. Naniniwala kami na worth it ang lahat ng sakripisyo at pagtatago dahil para sa amin, ito ang totoong kahulugan ng pag-ibig na nagpalaya sa aming nagdurusa at nag-iisang mga puso. Nagsimula ang lamat sa aming binuong paraiso nang isang araw ay maghinala ang aking kapatid na si Victor tungkol sa aking mga madalas na pag-alis. Napansin niya ang aking mga kilos na tila laging may itinatago at ang aking telepono na hindi ko kailanman iniiwan sa mesa. Nang minsang magpunta kami sa Vigan, Ilocos Sur para sa isang family reunion, sinundan ako ni Victor sa isang eskinita. Doon ay nakita niya akong kausap sa telepono si Samuel habang ang boses ko ay puno ng paglalambing na hindi para sa aking asawang si Quentin. Hindi nagtagal. Ang hinala ay naging isang malaking sunog na hindi na kayang apulahin pa ng kahit anong pagsisinungaling o pagdadahilan. Isang gabi, habang kami ay nasa gitna ng hapunan, kasama ang pamilya, biglang dumating ang kaibigan ni Quentin na si Ursula na may dalang mga larawan. Ang mga larawang iyon ay kuha sa Bulinaw, kung saan malinaw na makikita ang aming pagyayakapan at paghahalikan ni Samuel sa dalampasigan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi at ang mukha ni Quentin ay biglang nawalan ng kulay habang nakatitig sa mga ebidensya. Ang galit ni Quentin ay sumabog na parang bulkan na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Sinira niya ang hapagkainan at hinarap ako ng may mga matang puno ng luha, puot at labis na pagkabigo sa aking kataksilan. Dumating din ang asawa ni Samuel na si Abigail na nalaman pala ang lahat dahil sa mga text na naiwan sa lumang tablet. Ang aming lihim na relasyon ay naging isang pampublikong iskandalo na yumanig sa buong pamilya at sa komunidad na aming kinabibilangan sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang aking biyenan na si Valeriano at itinaboy ako palabas ng kanilang pamamahay nang walang dalang anuman kundi ang aking kahihiyan. Ang aking sariling pamilya, sa pamumuno ng aking ina, ay tumalikod din sa akin dahil sa malaking dungis na idinulot ko sa aming pangalan. Walang sino man ang gustong makinig sa aking mga paliwanag o sa mga dahilan kung bakit ko nagawa ang ganoong kasalanan. Ang lahat ng tao na aking minahal at pinagkatiwalaan ay biglang naglaho na parang bula sa isang sandali. Nagpasya kaming magsama ni Samuel sa isang maliit na paupahang bahay sa San Fernando, La Union, upang takasan ang mapanghusgang mata ng mga tao sa Baguio. Akala namin, ngayong malaya na kami, ay magiging madali na ang lahat para sa aming dalawa dahil magkasama na kami. Ngunit ang aming bagong simula ay binalot agad ng matinding depression, guilt, at kawalan ng kapayapaan sa aming mga puso. Ang pag-ibig na dati ay puno ng tamis at kapusukan
ay unting napalitan ng bigat ng mga nakaraang pagkakamali. Nawala ng trabaho si Samuel dahil tinanggal siya ng kumpanya ni Quentin at sinira ang kanyang reputasyon sa industriya ng arkitektura. Ako naman ay hindi na makabalik sa aking dating buhay at ang aking mga kaibigan ay tuluyan na akong binuwal sa kanilang mga listahan. Ang aming mga araw ay napuno ng mga pilit ng ngiti at mga gabi na puno ng iyakan dahil sa pangungulila sa aming mga pamilya. Ang bawat titig namin sa isa't isa ay may kasamang paalala ng mga taong nasaktan namin para lang magkasama. Sinuportahan kami ng iilang tao na naaawa sa aming kalagayan. Tulunaggan kami ng isang malayong kamag-anak na si Wendy na nagbigay ng kaunting tulong pinansyal. Ngunit ang pera ay hindi kayang bilhin ang kapayapaan ng isip na matagal na naming naiwan sa aming nakaraan. Madalas kaming mag-away ni Samuel dahil sa mga simpleng bagay, mga away na nag-uugat sa stress at sa kawalan ng direksyon ng aming buhay. Ang bawal na pag-ibig na dati ay parang apoy na nagbibigay init ay naging apoy na unting tumutupok sa aming pagkatao. Isang gabi, habang umaambon sa labas ng aming bintana, tinitigan ko si Samuel habang siya ay natutulog nang may mabigat na paghinga. Naitanong ko sa aking sarili kung ito nga ba ang buhay na aking ninais noong pinili kong iwan ang lahat para sa kanya. Ang pagmamahal ba na sumira sa dalawang pamilya ay sapat na upang punan ang kawalan ng aking buong pagkatao at kinabukasan? Ang sagot ay isang malalim na katahimikan na nagdala sa akin ng mas matinding takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Lumipas ang mga buwan at ang aming relasyon ni Samuel ay tuluyan ng nawala ng sigla at tamis na meron noon. Ang bawat pag-uusap namin ay puno ng sumbatan tungkol sa mga sakripisyong ginawa ng bawat isa na tila ba naging utang na loob ang pagmamahal. Nagpasya siyang maghanap ng trabaho sa malalayong lugar tulad ng Tagaytay City upang lumayo muna sa bigat ng aming tahanan. Ang distansya na pisikal ay naging distansya rin ng aming mga damdamin hanggang sa maramdaman kong hindi na niya ako mahal tulad ng dati. Isang araw, nakatanggap ako ng balita na si Quentin ay naghain na ng kasong legal laban sa aming dalawa para sa pagkakakansela ng aming kasal. Ang balitang ito, ang huling patak ng lason na tuluyang lumaray sa natitirang lakas ng aking marupok na puso at isipan. Nang harapin ko si Samuel tungkol dito, nakita ko sa kanyang mga mata ang pagod at ang kawalan ng gana na lumaban pa para sa aming dalawa. Doon ko na-realize na ang pag-ibig na aming ipinaglaban ay isang ilusyon lamang na binuo ng aming kapusukan. Nag-impake ng mga gamit si Samuel isang umaga habang ako ay nakaupo lamang sa sulok ng kama. Walang lakas na pigilan siya sa kanyang pag-alis. Sinabi niya na hindi na niya kaya ang pressure at ang guilt na nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ang aking mukha. Iniwan niya ako sa maliit na silid na yon na may kaunting salapi at isang maikling sulat ng pamamaalam at paghingi ng tawad. Ang lalaking pinag-alayan ko ng aking dangal at pamilya ay tuluyan ng sumuko at naglakad palayo sa aking buhay. Mag-isa kong hinarap ang lamig ng gabi sa San Fernando. Walang matakbuhan, walang may gustong makinig, at walang pamilyang masasandalan sa oras ng kagipitan. Naisip ko ang aking asawang si Quentin, ang kanyang kabutihan na aking binaliwala, at ang tahimik na buhay na aking sinira para sa isang panandaliang sarap. Ang pagsisisi ay naging isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa aking puso sa bawat segundong lumilipas ng mag-isa. Ang lahat ng aking pinili ay nagdala sa akin sa isang malalim at madilim na hukay. Sinubukan kong tawagan ang aking mga magulang, ngunit bawat numero ay nagpalit na. O kaya naman ay agad akong ibinababa kapag narinig ang aking boses. Ang aking kapatid na si Victor ay nagpadala ng huling mensahe na nagsasabing huwag na akong magpapakita pa
dahil patay na ako sa kanilang alaala. Ang kalungkutan ay naging aking permanenteng kasama. Isang mabigat na parusa sa isang kasalanang alam kong ako mismo ang pumili at gumawa. Walang ibang dapat sisihin sa aking sinapit, kundi ang sarili kong kahangalan at kawalan ng pagtitimpi. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang simpleng cashier sa isang maliit na tindahan sa probinsya, malayo sa karangyaan at kilalang buhay na meron ako noon. Ang aking mga gabi ay patuloy na binabangungot ng mga alaala ng masayang pamilya na akin mismong winasak dahil sa aking maling desisyon. Si Samuel naman ay nabalitaan kong bumalik sa kanyang pamilya upang humingi ng kapatawaran. Ngunit maging siya ay nabubuhay din sa ilalim ng anino ng kahihiyan. Pareho kaming naging wasak. Walang natira sa aming dalawa kundi ang mga abo ng isang bawal na pag-ibig. Natutunan ko na ang emosyon ay isang mapandayang gabay kung hindi ito sasamahan ng tamang pag-iisip, respeto at pananagutan sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang akala naming worth it sa umpisa ay naging isang sumpa na magmamarka sa aming mga pangalan habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, sana ay pinili ko ang manatiling tapat. Sana ay pinahalagahan ko ang tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit ang nakaraan ay hindi na mababago at ang natira na lang ay ang pagtanggap sa aking parusa. Sana ang aking kwento ay magsilbing babala sa lahat ng mga nagbabalak na sumubok sa tamis ng bawal na pag-ibig at mapusok na relasyon. Ang pansamantalang ligaya ay hindi kailanman magiging sapat na kabayaran para sa pangmatagalang pagkawasak ng inyong buhay at ng mga taong nagmamahal sa inyo. Dito ko natatapusin ang aking liham, Ate J. Bit-bit ang isang pusong sugatan at mga matang wala ng mailuhang pighati. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang aking kwento ng pagsisisi. At yan ang kwento ni Bianca, isang lihim na minsan ay mahirap itago. Pero sa huli, ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapana-panabik, nakakakilig at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.